buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang How to be Rich and Famous with God. Marami po mga tao at halos lahat ng tao siyempre gusto maging rich and famous. But most people like to be rich and famous in the world, with the world, and for the world. Kung minsan ay gusto mong kilala ka ng mundo, mayaman ka sa mga bagay na para dito sa daigdig na ito, how about being rich and famous with God? Meron ba tayong ganong ambisyon at ganong ibig na mangyari sa ating buhay? Sa biglang tingin po, parang ang Biblia, parang ang Panginoong Jesus, para ang mga katuruan ng New Testament very especially, ay parang kontra mayaman. The rich do not seem to be famous and popular with God, and Jesus seems to be anti-rich. Pagka bigla natin lang tiningnan yung pang-ibabaw na pagbabasa ng Biblia. Yan kaya ay totoo. At kung totoo yan, how can we be rich and popular and famous with God and not with the world? How come there are very harsh words against the rich, especially from the mouth of the Lord? Ang ating mong pag-aaral, pinamagatan natin, how to be rich and famous with God. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa pribilehiyo na kami pinahaba mo pa ang buhay, dinadagdagan mo pa kami ng isang araw ng buhay. Salamat sa lakas na aming tinatamasa. At ngayon, Panginoon, nais po naming lumago sa pagkakilala sa inyo. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami. Hugasan niyo po kami, Panginoon, at nang sa ganon, kami maging karapat-dapat lumapit sa inyo, tumanggap na inyong pagtuturo at pagpapala, at kami naman ay makapagbigay kaluguran at puri sa inyo. Payapain niyo po ang puso ng bala na, at nawa kung may sagabal para kami, Panginoon, ay tunay na makinig sa inyo, magkaroon ng kapayapaan sa pagbubulay-bulay ng iyong mga karunungan. Kayo, Panginoon, ang siyang mag-alis ng mga balakid na ito. Nais namin kayong marinig. Enable us, Father, to approach your throne of grace, that we may hear your voice, learn from you, and be blessed by you. We reject, rebuke, drive away, and frustrate any presence of evil one in our midst. In the name of Jesus our Lord. At nawa, Panginoon, kayo po ang maghari sa aming puso at lahat ng mga aming maririnig ay sa inyo lang po magmula. May you purify this message. May you be the only source of the message you will hear. Use your servant only as your instrument, but be the speaker. Walk in our midst. Glorify yourself. Give us enlightenment. In the name of Jesus, our teacher, we pray. How to be rich and famous with God. Kasi may mga ambisyon na to be rich and famous. Pero kung minsan naiiwan yung Diyos at gusto lang natin makilala ng mundo at maging mayaman sa mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Luke 6:24-26. But woe to you who are rich, for you have already received your comfort. Woe to you who are well fed now, for you will go hungry. Woe to you who laugh now, for you will mourn and weep. Woe to you when all men speak well of you, for that is how their fathers treated the false prophets. Ang Panginoon po ang nagsasalita at sinasabi niya, sumpain kayo, kalunos-lunos sa inyong kalagayan, daig niyo pa mga isinumpa, kayong mga mayaman, kayong mga maginhawa, kayong mga busog, at kayong mga masasaya at tumatawa. Darating ang panahon na kayo magluluksa at tatangis. At lahat ng pumupuri sa inyo isumpain din, sapagkat ang mga ninuno nyo rin ay pumuri sa mga huwad na mga propeta. Galit ba ang Panginoon sa mayaman? Galit ba ang Panginoong Jesus sa kayamanan? Why the seeming repulsion for the rich?
for the comfortable, for the happy, for the celebrity, and the celebrated. Ang ganito pong attitude ay dapat nating unawain mula sa konteksto, mula sa katotohanan sa buhay sa Israel nung panahon na ang Panginoong Hesus ay nagtuturo. Ano ang kalagayan sa Israel noon? Katulad ng kalagayan sa napakaraming bahagi ng mundo. There was massive oppression. In the case of Israel, there was this very powerful Roman imperial government ruling over their land. Alam niyo po, nakikita natin ang mga magagandang guho at mga bakas ng sibilisasyon ng Roma at ng imperyo ng Roma, pero ang lahat ng iyon ay nabuo sa hirap, sa pighati, sa dugo, sa luha ng higit na nakakaraming tao na mga inalipin, kinawawa ng ganitong sistema. We marvel, for instance, at the Great Wall of China, how massive and beautiful and grand it is, forgetting that it was built on the back of slaves. It was built on the back of suffering throngs of people. We celebrate the pyramids of Egypt as a marvel of human achievement, also quickly forgetting that it was built on the sufferings of untold millions of slaves. Kaisa-isa lang nga po ang ginawa nung unang panahon na hindi mga alipin ang gumawa. The Ifugao Rice Terraces is the grandest monument of antiquity not made by slave labor. But everything else and nearly every other structure that we celebrate today were made because people suffered. Katulad ng mga pyramid na yan, libingan lang yan ng isang pharaoh, katakot-takot na tao naghirap. Ganon din sa Roma. We celebrate the Colosseum, for instance, tinitingnan ng mga turista at nalimot na nila na ang mga ipinalabas doon ay kutakot-takot na mga kalagim-lagim na mga palaro kung saan ang mga tao at mababangis na hayop ay naglalabanan at nagpapatayan. The very cruel chariot races that killed people and crushed them to death many times. At ito po ang konteksto ng sibilisasyon ng Israel nung nagsalita ang Panginoon na sumpain kayo mga mayayaman, sumpain kayo mga maginhawa, kayo mga busog. Sapagkat sa panahon na yon, para maging mayaman, para maging busog, at para maginhawa, halos ang kahulugan nito ay mang-alipin ka ng tao. Maglapastangan at magsamantala sa kahinaan ng napakaraming tao. According to studies, nearly 97% of the people during those times lived in abject poverty. And only 3% enjoyed the fat of the land, and only a very small percent of the 3% were actually the emperors, the ruling classes, and the governors. So, there was the Roman imperial government heavily taxing the people, ang kanilang mga dungeons at mga kulungan para sa mga di sumasang-ayon sa kanilang ipinaiiral na batas. Then the local elite of Israel, the political, the economic, and the religious elite collaborating with the Roman imperial government to tax the people, to control them, and to live off the labor of the people. Sa konteksto po na yan, kaya tinutuligsa ng Panginoong Hesus yung mayayaman nung kanyang panahon. Sa ating panahon, meron pa rin ganyang mga mayayaman na sinisip-sip ang dugo ng bayan. Pero meron naman mga mayayaman na sa pagsisikap, sa honest labor, talagang napaunlad ang buhay, at hindi yan ang mga tinutukoy ng Panginoon na sumpain. Hindi yung mga nakapagpaasenso ng buhay dahil sa pagpapatulo ng pawis at sa pagtatrabaho, kundi yung mga yumaman dahil maraming pinahirap, pinagsamantalahan, nilinlang at kinawawa. During the time of the Lord, being rich, comfortable, well-fed, and popular was almost equated with being ungodly. Tulad din noon, at tulad din sa maraming panahon hanggang ngayon, maraming mga dakilang tao at mga tunay na tao na ang pinagwawakasan nila ay mga piitan, mga kulungan, sapagkat yung mga nakikipagsabuatan sa mga makakapangyarihan, yun ang mga sikat, yun ang magaganda ang damit, yun ang nakikita sa mga parada, yun ang nagiging pinuno ng kung ano-anong mga ahensya at nagkakamal ng napakaraming pera. Sa bawat kasaysayan ng isang lipunan,
kung minsan ang pinakamarangal na lugar na pwedeng puntahan ng isang tao ay ang mga kulungan at piitan kung ang pamahalaan nila ay marumi, baluktot at masama. There are moments in people's histories that the most respectable places are only the prisons. Because to co-opt with an illegal, with an immoral, and a corrupt government is not honorable at all. Kaya marami po ang ating mga bayani na nakulong. Si Jose Rizalman ay isang nakulong. Si Andres Bonifacio ay nakulong. Si Macario Sakay ay nakulong. Sapagkat sa panahon ng maling pamahalaan, kagalang-galang ang mga nakukulong. Dahil sila ay tumututol. Ganun din sa panahon ng Israel noon. Yung mga hindi sang-ayon sa mga pagpapairal ng Roma sa kanyang kapangyarihan ay mga nakukulong. Yung mga hindi nakikipagsabuatan sa nagsasamantala sa mga mahihirap, nakukulong. Kaya ang Panginoon, gano'n na lang ang masasakit na salita laban sa mayayaman. Na akala naman ng marami, it is a general statement for everyone who is rich. No, there is a context. The Lord was not against being rich and comfortable and well-fed and popular per se, but against the ungodliness and insensitivity that could accompany the enterprise of producing wealth in such a difficult time. Especially amassing, hoarding, and controlling wealth when 90% of the people are hungry. When people insensitively parade their avaricious taste, their excessiveness in the face of horrible poverty among the people. Yan po ang tuniligsa ng Panginoon. Hindi kontra ang Biblia o ang Diyos sa kayamanan, lalo't ito ay kayamanan na naging bunga ng pagsisikap. Sabi nga ng Proverbs 15 verse 6, the house of the righteous contains great treasure. Nakita niyo po ang sabi sa Biblia? Ang bahay ng mga matuwid ay maraming kayamanan sa loob. So hindi sinasabi na masama na magkaroon ng kayamanan o mga magagandang bagay. Sa katunayan, kitang-kita natin sa Proverbs 15:6 na ina-equate dito na kung matuwid ka, aasenso ka, dapat yumaman ka. Kasi pagpapalain ka ng Diyos. So hindi lahat ng yumayaman ay pinagpapala, pero kung pinagpapala ka, dapat magkaroon ka ng mga ganitong bagay. Itinuturo ng Biblia ang pagtatrabaho, ang pagsisikap, ang kabutihang asal, at lalong-lalo sa Malakay 3. Sinasabi na kung ikaw ay matapat sa pagbibigay ng iyong ikapu at ng iyong mga handog, itataboy ng Panginoon ang mga peste sa iyong mga lupain. Itataboy niya ang sumisira sa iyong hanap buhay at ikay paasensuhin niya. At ikay pupurihin ang lahat at sasabihin, tama, may Diyos siya at ang Diyos niya ay marunong magpala. So hindi galit ang Diyos sa kayamanan. Huwag lang sa kayamanan sinipsip mula sa dugo ng mahihirap. At huwag lang sa kayamanan na nagkakait. God encourages and rewards fruitful enterprise. So, in the face of this very harsh criticism from Jesus about wealth and being wealthy, what can the rich do? At kung hindi pa tayo mayaman, makapayaman pa lang, umalay nyo, yayaman pala kayo, kailangan tandaan natin ito. What the rich can do, number one, if you are already rich, or you are getting there, or almost there, examine the source of your wealth. Suriin kung saan ang galing ang ating kayamanan, ang ating ginhawa, ang ating magagandang tinatamasa. At hindi lang mayaman ang pinag-uusapan dito, sino man na may hanap buhay, making money, making a living, making something from the earth, should examine what is the source of the things I enjoy. If the source was or is ungodly, there is only one thing to do, repent. Pagsisihan kung yumaman dahil sa paggawa ng masama. Yumaman ka dahil drug pusher ka, ang daming napahamak, naging drug addict. Yumaman ka dahil nagsasamantala ka, tuwing may bagyo, nagtataas ka ng presyo ng mga bilihin. Yumaman ka dahil sobra ka magpatubo sa mga pinapautang mo ng mga mahihirap. Yan ang pagsisihan. Acts 3:19, repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, the times of refreshing may come from the Lord. So ito ibabala sa mga yumaman na sa masamang paraan at babala sa nagbabalak pang yumaman kahit sa masamang paraan. Mabuti nang hindi na pagsisihan dahil wala namang ginawang mali.
Kaya ang mga paalalang ito hindi lang para sa mga mayaman na o baka sa mga yayaman pa lang. Revelations 3:17-19, you say, I am rich, I have acquired wealth and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined with fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes, so you can see. Those whom I love I rebuke and discipline, so be earnest and repent. Haba ang kausap dito ng Panginoong Diyos ay isang church o isang uri ng church na akala nila ay okay na sila, tama na sila, katanggap-tanggap na sila. Sabi ng Panginoon, hindi, akala nyo lang, kulang kayo. Kaya kailangan kayo mag-aral, kailangan nyong sariwain at suriin ang inyong buhay at nang sa ganon malagay sa tama. If we have ill-gotten wealth, what can we do after repenting? And in the process of being repentant, unload. Magbawas-bawas. Restore and restitute. Kung meron tayong dinaya, ninakawan, isole. At magkaroon dapat tayo ng balance. Balansehin ang buhay. Bayaran ang mga hindi bayad. Ibalik ang mga kinuha na hindi dapat. Magbigay sa mga nangangailangan. Si Zacchaeus po, isang chief tax collector na obviously ay napakaraming nanakaw sa mga mamamayan. Noong ang Panginoong Jesus ay naging panauhin niya sa kanyang bahay at walang duda na nakakilala siya ng katotohanan at siya ay narating ng kaharian ng Diyos, ang sabi niya sa Panginoon, Luke 19:8, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Sapagkat siya ay tax collector, natural, may tax books, may records, alam niya at kaya niyang balikan at kilala niya kung sino ang kanyang mga pinagdadaya. Sabi niya, lahat po ng dinaya ko, isosoli ko, ang aking kinuha sa kanila at gagawin ko pang 4 times. Bibigyan ko sila ng napakalaking interest dahil ang tagal ko na pakinabangan ng pera nila. At kalahati ng kayamanan ko po ibibigay ko sa mahihirap. So ito isang tao na alam nating nagkaroon ng ill-gotten wealth, pero hindi sapat yon upang siya ay mapahamak ng lubusan habang panahon. Sapagkat nagkaroon siya ng pagbabagong loob, kumilala siya sa Panginoon, at hindi lang siya nagsisi, gumawa siya ng mga praktikal na bagay para ituwid ang kanyang mga kalikuan. Hindi po ko mukha na born again ka na, tumanggap ka sa Panginoon, nakakilala ka, tapos na. Kailangan ang tunay na nakakakilala sa Panginoon, binabalikan yung mga kalikuan niya noong araw at itinutuwid isa-isa. Lahat ng pinagkasalaan ay hihinga ng tawad, at kung may pinagkautangan ay babayaran, at kung kailangang sobrang ibayad dahil yung cost of money at least, at yung danyos, yung mga perjuicios, kailangan na ang tao na napahirapan natin ay mabigyan naman natin ng ginhawa. Yan ang mga bunga ng tunay na pagkakilala sa Diyos. What else can we do? If we have wealth, whether ill-gotten or not, what pleases God, share with the needy. Siguro technically, konti lang sa atin na magsasabing, ay ako yung rich na yon, I can share with the needy, because many people will consider themselves needy. But there's always somebody who is more needy. Kaya lagi nga na merong mas konti at merong mas marami ang mga tinatangkilik kaysa sa atin. So hindi kailangan maging mayaman tayo para tayo matuto na magbahagi ng mga tinatangkilik natin, tinatanggap mula sa Diyos. Because there's always the lesser person, there's always the one who needs more. Luke 18:22, when Jesus heard this, he said to him, you still lack one thing. Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Ito po isang mayamang lalaki na nagawa na niya yata ang lahat ng dapat gawin, maging ang mga mabubuting gawa. Subalit kulang at kulang pa, naghahanap siya nung tunay na karanasang makalangit. Hinahanap niya ang kaharian ng Diyos at natagpuan niya si Jesus. At sinabi niya sa Panginoon ay gusto niyang sumama
Ano daw ang dapat niyang gawin upang magkaroon ng tinatawag na eternal life nung kingdom of God, na hindi lang ibig sabihin salvation from hell in the future, kundi yung pagharian ka ng Diyos sa buhay mo ngayon. Yun na lang ang kulang sa Kanya. Sabi ng Panginoon, well, alam mo naman lahat ng utos, sundin mo lahat ng utos ng Diyos. Sabi na, sunod ko na pong lahat. Mabuti, sabi ng Panginoon. Isa na lang ang kulang mo, ipamigay mo sa mga mahihirap ang iyong kayamanan. Hindi po siguro ito ang ipapayo ng Diyos sa lahat ng mayaman na gustong sumunod kay Jesus. But in this particular case, and this particular person probably needed that because that could become the hindrance for him to be spiritual. However, there are people who are well evolved, who are well adjusted, and they can handle both their spirituality and their being wealthy. Then in that case, Jesus would probably not have to ask them to do this. Hindi po ito general rule for everybody. This was very specific to that person. Kaya hindi ito kailangang ipayo sa lahat. Uy, mayaman ka, na born again ka na, ipamigay mo lahat ng mga kayamanan mo para katanggapin ng Diyos. Kasi parang may doktor nagreseta sa isang pasyente, nakita nyo yung reseta, gusto nyo i-reseta sa lahat ng tao. Kani-kanyang kaso ang tao, and in this particular person's case, yun ang kailangan niya para siya makalaya. At alam niyo po, kasi ang Panginoon, ang gusto rin niya doon sa fellowship, na kanyang pinangungunahan, ay magkaroon ng pagkakapantay-pantay. Paano nga naman kung merong sobrang yaman na nandun, magiging amo na naman siya sa loob ng church. Kaya ito ang magiging hadlang para tuloy-tuloy ang lumago ang kanyang espiritu. Kaya sabi ng Panginoon, ipamigay mo na lang mga kayamanan mo dahil yan ang pabigat at magiging hadlang para ka sumunod sa akin. At tama ang Panginoong Jesus. Kasi in love tong tao to sa kanyang kayamanan, hindi niya sinunod yung payo at siya'y malungkot na tumalikod at umalis. Tama. Yun ang Diyos niya, yung kayamanan niya. So paano siya maaaring sumunod sa kaharian ng Diyos? Ngayon, kung ikaw naman ay kilala mo ang tunay na Diyos, meron kang kayamanan, may tinatangkili ka, pero hindi yun ang dinodiyos mo, hindi naman marahil hihingin ng Diyos na ipamigay mo yun at alisin sa buhay mo. Kasi hindi naman talaga tunay na sagabal. Ngayon, huwag po nating bibigyan ng wrong reading itong Luke 18:22 kasi sabi ni Lord, give your wealth to the poor. Ito ay ang kausap yung mayaman, hindi yung mahirap. Kaya huwag mo sasabihin ng mga mahirap sa bawat mayaman, uy, rich, sabi ng Luke 18:22, ibigay sa amin ang iyong kayamanan. Ang kausap dito yung may kayamanan, hindi yung mga mahirap na naghahangad sa kayamanan ng iba. At huwag nyo itong gagamitin na pang blackmail sa mga meron. Kasi hindi ang mga kapwa natin mahirap ang kausap dito. Ang kausap yung mayaman. Exodus 20 verse 17 is what we should remember. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his manservant or maidservant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. So ang kinakausap ng Panginoon, oy mayaman, bigyan mo yung mahirap, pero hindi niya sinasabi sa mahirap, pumunta ka sa mayaman at humingi ka. Hindi ganon. What else can the powerful do, or those who have some power, take care of the weak? James 1:27, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress. Mga kapatid, makinig kayo mabuti. Makinig kayo. Kahit ano ang level ng inyong kayamanan ngayon o level ng inyong kapangyarihan, laging may mas mahina sa inyo at may mas mahirap. Ito ang ipinapahanap sa atin ng Panginoong Diyos. Humanap kayo ng mas mahirap, mas nangangailangan, mas mahina, at lingapin sila. Sapagkat sabi sa James 1:27, ito ang pinakadalisay na relihiyon. Ito ang pinakamainam na uri ng pananampalataya at katanggap-tanggap talaga sa Diyos. Hindi kung ano-anong doktrina, hindi kung ano-anong pakikipagtalo at pakikipag-contest sa ibang mga religious group. Hindi. Religion that the Father accepts as pure and faultless is this: to look after the weak. At ang pag-ibig at pagkalinga sa mga kapuspalad ay nakapaghuhugas at nakapagtatakip ng napakarami nating mga pagkukulang. Because love covers a multitude of sins. Yan ang tunay na relihiyon. Maging mabuti sa kapwa. Walang
debate tungkol dyan, and nobody can argue against this purity of religion. Huwag niyong iasa sa mga bilyonaryo at milyonaryo ang pagtulong. Kasi kahit tayo, konti lang ating tinatangkilik, laging may mas nangangailangan pa. Ang mahalaga pong ginagawa natin araw-araw, sino kaya ang pwede kong tulungan? Pag nagkakapera tayo, magtatabi tayo ng porsyento nitong sino kaya ang pagbibigyan ko nito ngayon? Sasabihin ng asawa mo, nangangailangan nga tayo, magbibigay ka pa, ano ka mayaman? Laging ganon. Akala natin, mayaman lang ng mayaman ang dapat magbigay. Napakahalagang isipin na hindi lahat ng tinatanggap natin ay para sa atin, na tayo yung mga tagapag-ingat din ng Diyos. Kaya, kanino ko kaya ibibigay itong konti? Naghahanap tayo. There are so many hungry and destitute and miserable people around us. Paano natin mapaninindigan ang pananalig natin sa Diyos kung tayo magbubulag-bulagan at magbibingi-bingihan sa kanilang mga daing? Ang tunay na pananalig at nagpapayaman ay yung pagkalinga sa mga kapuspalad. Then, avoid publicity. Matthew 6, 1-4. Ang sinasabi ng Panginoong Yesus sa mga naglilimos, be careful not to do your acts of righteousness before men, to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by men. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Uso po kasi nung panahon sa Israel na pag ang mayayaman ay maglilimos, hawak nila yung kanilang bulsikot, yung supot na lalagyan ng mga coins, nakapila ang mga pulubi, at may magtutrumpeta, titingin ang lahat, at saka pag nakatingin na ang lahat, at saka sila nagbibigay. Para ba yung mga nagdodonate ng cheque na kasinlaki ng blackboard? Para kitang-kita sa mga photograph at maipagkalat at maipagmalaki na sila nagbibigay sa mahihirap. Hindi ito ang itinuturo ng Panginoon. Sabi, pagka nagbibigay ang iyong kanan, huwag mo nang ipaalam sa iyong kaliwa. Huwag mo na rin sasabihin pa sa iyong mga anak, anak, yung mga tao na yan, tinulungan natin nung araw, pinakain niya ng mga lolo mo, pinakain ko yan, pinag-aral ko ito, may utang na loob sa atin ng mga taong yan. Napakadakila kong tao, anak, tinulungan ko ito, tinulungan ko yon. Ang nangyayari tuloy, nagkakaroon ng yabang ang mga anak at gusto nilang mangolekta nang hindi naman nila ipinautang at gusto nilang pumitas nang hindi naman sila nagtanim. Kaya ang nangyayari, yung mga magulang, yung mga lolo, mga lola na mahilig magyabang ng mga ginawa nila na hindi naman mabe-verify kung tama lahat o hindi, nagkakaroon sila ng mga anak at apong mga hambog, mga mayayabang. They feel favored and they feel that the world owes them something because their father or their lola has done something good to these people. Ito ang tinuturo ng Panginoon. Huwag nyo nang ipagmakaingay pag gumagawa kayo ng mabuti. Huwag nang ipangyabang pa. Dahil pag napuri daw tayo ng tao, bayad na ang ating ginawang mabuti. Pero kung walang nakapansin, sigurado napansin nyo ng langit. At sabi, higit na matamis kung ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng papuri kaysa tao. Higit na lalong kaibig-ibig kung ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala at hindi ang tao lamang. Avoid publicity. Ang publicity hindi lang sa dyaryo, hindi lang sa TV, hindi lang sa radyo, pati sa mga kwentuhan. Huwag tayo nagpapasikat kung may nagawa tayo. Dahil nagiging masama ang bunga ang mga lolo't lola na ganito ang mga ugali, nagkakaroon ng ubod ng yayabang na mga apo. Hanggang sa pangatlo, pang-apat na henerasyon, lumilipat ang ganitong mga sumpa. So when you do good, be inconspicuous. Huwag nang magpapansin. Do this out of purity and godliness. And if you cannot be pure and godly, at least do it out of wisdom. Why? Pag ipinaalam mo sa lahat na nagbibigay ka, dadami ang manghihingi sa iyo. Kaya yung mga iba, pag may mga souvenir program, yung mga school o kung ano-ano man, hihingi ng donation kaya ganon. Sabi ng iba, huwag nyo nang ilagay ang pangalan namin. Hindi naman dahil pure
ang kanilang mga motive, kundi why sila. Kasi oras na nalagay doon, donated by, ang dami na ngayong hihingi sa susunod. Anong sabi po ni Solomon sa Ecclesiastes 5:11? As goods increase, so do those who consume them. Kung yumayaman ka at marami kang kabuhayan, manahimik ka na lang, huwag mo ipagyabang dahil dadami ang iyong kamag-anak. Remember this, success has many relatives. But failure does not even have a neighbor. Pag matagumpay ka, lahat, naku, ako nag-alaga dyan, minsan ka lang naalagaan ng 3 minuto, ako nagpalaki dyan. Pinaliguan ko yan nung araw. Yung batang yan, binibigyan ko ng baon sa eskwela, yung pala 3 beses ka lang nabigyan sa buong elementary period mo, ipinagyayabang dahil sikat ka. Maraming claimants. Pagka ikaw ay nagkaroon na, sumikat ka. Pero subukan mong kriminal ka, kamag-anak mo ba yun? Sabi ba, malayo na. Yung pala, pinsang buo. Pero, naku-close kami dyan. Pagka naging Miss Universe ka, o naging presidente ka, o governor, close. Kahit ikaw ay pinsan ng kamag-anak, ng kapitbahay, ng kaeskwela, ng iyong naging kadormate. Pero close, kasi sikat. Kaya dapat maingat po tayo dahil lagi, hirap na hirap kang bumuo ng pangalan na konti, bumuo ng konting kayamanan, lahat gustong pumarte. Kaya ang matatalinong tao, tahimik lang, huwag niyo pinagyayabang at pinagmamakaingay na masyado. And then glorify God with your status and with your possession. 2 Corinthians 9:11, you will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Kailangan kung anuman po binibigay sa atin ng Diyos sa kakayahan, you want to be rich and famous with God, glorify God with what God gives you. Then God will look at you as somebody who is rich and famous. And it is the eyes of God that we really want to please. And never forget that we are made rich by what we give away. And that we are made poor by what we keep. Ganyan talaga ang buhay espiritual. Kung ano ipinamimigay mo, yun ang nagpapayaman sa'yo. At kung anong ipinagkakait mo sa iba't itinatago lang, yun ang nagpapahirap sa iyo. Why? Because in the arithmetic and equations of heaven, in heavenly exchange, what you give away becomes treasure in heaven. But what you keep does not become treasure in heaven. So you are made rich by what you give away and poor by what you keep. Sabi sa Matthew 6:20, store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. So kung mag-iipon ng kayamanan, doon daw sa langit ipunin, kung saan hindi ito pwedeng sirain ng mga tanga o kaya sirain ng mga kalawang, kundi makabubuti para sa iyo. Kung ang kayamanan mo nga nasa lupa lang, nagde-depreciate, naluluma, nananakaw. So, pagka ipinamigay mo, tumulong ka, counted in heaven yun as your treasure in heaven, then you are made rich by it. Pari nagbingi-bingihan ka sa pangangailangan ng iba, may hawak kang pera, it made you poor in the eyes of God. Rich people are not hated by God, remember. What God hates is the insensitivity, the unkindness, sometimes the cruelty and the criminality that goes with making wealth and hoarding wealth. Rich people have very special ministries. For instance, the woman at Shunem who fed the prophet, Joseph of Arimathea who gave his tomb to the Lord, Nicodemus, Solomon, they were all very wealthy. And let us not equate being Christian with poverty. Na-offend ang marami kung may mga Christians na mayaman, o kaya may magaganda bahay, o kaya may mga magagandang mga kasangkapan. Anong sabi ng Proverbs? The house of the righteous will be filled with good things. Sobra kasi natin ginaglamorize yung poverty. This is one of the effects of religion. Most religions kasi want to get everything from the people, and so they condition the people to think that it is nice not to have anything. But the same religion that teaches that, tingnan nyo ang kanilang mga bahay dalanginan, ang mga templo, punong-puno ng kayamanan.
So, ang tunay na sinasabi ng Panginoon lang ay masamang maging mayaman kung kinuha mo na sa masamang paraan at pagkatapos nagkakait ka sa mga nangangailangan. Pero ayon sa karanasan ng ilan na talaga mapagbigay, ay napakasarap yumaman kung ikaw ay maraming ipapamigay at mahilig ka magpamigay. The pleasure, the beauty, the joy of sharing and giving. But only those that give will feel and know about it. Therefore, they are the only ones who will really feel rich. So let us not covet. Do not covet what belongs to other people. Karamihan kasi ng mga Christian, yan kuminsan ng habit, mag-covet. Di ba sister, may lote ka, bakit di mo nilang i-donate sa church? Hindi lang maghintay na mag-volunteer yung tao na i-donate yon. Ang mga churches walang inabangan kundi masagpang yung mga kayamanan ng mga uma-attend. Even the church should not be covetous. If people in their own free will and because God spoke to them would like to give, let them do it. But they should not be coerced into giving what they have, because even if they did, but if it was not coming from a pure heart, then it doesn't matter anyway as far as God is concerned. So do not covet and do not demand. Everyone can be rich and famous with God. Akala nyo po ba, pang tunay lang na napakaraming pera, milyonarya at mga bilyonarya ang pwede maging rich and famous with God? No, 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 no. Everyone, even the very poor. For instance, the Mark 12, 42 to 44 episode is a very clear example. The Lord Jesus was at the temple together with his disciples, and there was this very, very poor woman, a widow, who gave her donation. Mark 12, 42 to 44. But a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a fraction of a penny. Calling his disciples to him, Jesus said, I tell you the truth, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she out of her poverty put in everything, all she had to live on. Yung mayayaman, nung naglalagay po sila ng kanilang mga donation doon sa mga hulugan, talagang ang lakas-lakas ng sound ng hulog ng mga pera nila, kasi ang mga pera noon metal, no? Gold, silver, bagsak talaga. Pero itong babaeng to, naghulog siya ng 2 pagkapayat-payat at pagkanipis-nipis na barya, na siguro kung malakas ang hangin ay liliparin pa. Pero sabi ng Panginoon, alam niyo kung sinong biggest donor today? Yang babaeng yan. Biggest donor ay ang hirap-hirap nga niyan at napakaliit ng kanyang hinulog. Ang malaki pala sa Panginoon, hindi yung halaga ng hinulog mo, kundi yung halaga nung natira pa sa'yo matapos ka naghulog. Kaya kahit ang liit-liit ng hinulog ng babae, dahil yun na ang lahat-lahat niya, sa tingin ng Panginoong Jesus, iyon ang biggest giver. So anybody can be rich and famous with God. It depends on how we would like to honor God with our life and with our time, our talent, and our treasure. The poor widow was rich and famous with Jesus. Though hindi siguro siya malalagay sa mga magazine, hindi siya tatawagin sa mga TV show na the lifestyle of the rich and famous. But as far as Jesus is concerned, siya po ang rich and famous. Kamusta ang kalagayan natin sa Panginoon sa ganitong mga bagay? Aming Diyos, salamat po sa mga kwentong ito, sa mga paalala, sa mga turo. Ngayon, nais po namin magkaroon ito ng personal at practical na application sa aming buhay. Turuan niyo po kami. Ano ang lesson para sa bawat isa sa amin? Kung kami may mga tinatangkilik, anong dapat namin gawin? Kung ano man ang kalagayan namin sa buhay, pwede pala kami maging rich and famous. What should we do? Teach us, O God, to put more value to what you think of us than what the world thinks of us. Ituro mo sa amin, Panginoon, how to be rich and famous with you. At ituro mo rin po sa amin, Panginoon, na huwag maging pabigat sa kapwa. Huwag laging maghangad sa hindi sa amin. At ituwid mo ang aming mga pananaw tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa kayamanan at magagandang bagay, na ito pala'y nais mo naman para sa amin, kaya lang sa isang malinis na paraan at sa magandang pamumuhay.
Mga kapatid, magbulay-bulay pa tayo sa ilang saglit ng katahimikan. Hingan natin ang Panginoon ng guidance as to very personal applications of these reminders today. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang How to be rich and famous with God. Sakaling ang ginhaway di pa nakakamtan, sa piling mo, Jesus, ako ay lagi nang nakatanaw. Sa langit mong laan, di na mamamanglaw. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Kaya't ikaw, Panginoon, ang aking tutularan. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Ang buhay ko ay lalago kung mayroong pagtitiis. Kung sakaling ang ligaya'y di pa natagpuan, kung sakaling ang ginhawa'y di pa nakakamtan, sa piling mo, Jesus, ako ay lagi nang nakatanaw. Sa langit mong laan, di na mamamanglaw. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Kaya't ikaw, Panginoon, ang aking tutularan. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Espiritu ay lalago kung mayroong pagtitiis. Pagtitiis. Maraming kayamanan ang ating bayan, maraming hiyas ang ating lahi na dapat makilala at pahalagahan. Kadalasan meron po tayong parang mababang pagtingin sa ating sarili, sa ating mga ninuno, sa ating mga katutubo, at ito marahil ay dahil lamang sa kulang tayo sa impormasyon o kaalaman, kulang tayo sa pagkilala, kaya hindi natin nakasanayan at kung minsan hindi tayo nagagandahan. Maraming kayamanan ang lahing Pilipino. Dapat na makilala, dapat itanyag, at dapat lang na magamit sa pagsamba sa ating Panginoon tulad din ng lahat ng mga larangan ng mga artes ng ating bayan. Isa na dito,
na kayamanan ng bayan ang ulalim. Ang ulalim ay isang epikong paawit ng mga kalingga. Anang kanod ulalime susun tatong si anang mga nakuha nakampot ko. Ang ulalim ay isang mahabang awit o epiko na nagsasalaysay ng mga pakikipagsapalaran ni Banna, ang bayani ng epiko, at ang kanyang panliligaw kay Laggunawa. Ito ay maririnig sa gabi, sa mga masasayang pagtitipon tulad ng budong o kaya sa mga tahanan bilang pang-aliw at pagkwento sa mga bata ng kasaysayan ng lahi. Isumin ginaka awat kad nang ngayon nyo kanda. Ang ulalim ay binubuo ng mararaming kabanata na naglalahad ng katapangan, katalinuhan, kagitingan at kakisigan ng bayani. Ang ulalim ay tulad lamang ng maraming mga epiko ng Pilipinas. Ilan na dito ang Biyag ni Lamang, Darangin, Ambahan, at marami pang iba. Anang kanod itong alipos, kulit tong nyat pwedong isu. At ang ulalim ay inaawit. Ang awit ay isang paraan ng pagkanta. Kadalasan sinasabi natin, umawit ka, ibig sabihin kumanta. Ang awit ay isang uri ng pagkanta na parang pakwento na hinahagod ang mga tunog na parang pasyon. Ang pasyon ay isang awit. At ito isang napakatandang uri ng musika sa Pilipinas. Magpahanggang ngayon ang mga makabagong mga awit o musikerong Pilipino kapag sila lumilikha ng mga tunog, kahit hindi nila sinasadya, sila ay napapaawit, humahagod, at ang pag-uri ng pagkanta ay kumukulot-kulot ang mga letra na paraan ng pag-awit ng mga katutubong Pilipino. Kilalanin po natin ang mga awit, ang mga epiko ng ating bayan. Hindi tayo salat sa mayamang kultura. Kulang lang tayo sa pag-aaral at kulang lang tayo sa pagkilala. Kung mahal natin ang Diyos ay dapat mahalin ang bayan na ibinigay sa atin. At ang bayang yan ay ang Pilipinas at ang kulturo ng Pilipinas ay dapat kilalanin, itanyag, mahalin, gamitin sa pagsamba. Ulalim, epiko, hiyas ng lahi, kayamanan ng bayan. Isumin ginaka awat kad nang ngayon nyo kanda. Panginoon, ang sabi niyo sa akin, lumapit lang sa inyo. Ibig ko'y diringgin, pasanin ay aalisin. Lahat ng kabigatan ng isip at katawan, ilalagak ko na sa inyong kantungan. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghagos sa damdamin, sinisiklop ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap
Paghahanap ng ligaya, lapatan ng lunas, bigyan ng pag-asa, nais kong madama. Haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay, nais kong madama. Init ng iyong yakap, sa sandaling ito, hanap ko ay paglingang. Narito ako ngayon, ituloy mo sa bisig ng iyong pagmamahal. Pagmamahal, nais kong madama. Haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay,
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!